At kumuha tayo ng update mula sa Pasay Regional Trial Court. Nandun ang ating kasamang si Emil Sumangil. Emil, ano na nangyayari dyan? Cara, Howie, magandang umaga. Mayroon ng movement dito sa paanan ng Pasay City Hall. At yung poster na sinasabing pinagsakyan ng dating Pangulong Arroyo ay kumilos na palabas ng Pasay City Hall. Kumorma na rin yung kulay puting Toyota Lexus. Ito yung SUV na sinakyan ng dating First Gentleman Mike Arroyo. Yung mobile ng Regional Public Safety Battalion ay pumwesto na dito sa labasan. Ito yung kalsada palabas ng Pasay City Hall. At sa ipinakikitang galaw nitong mga mobile, nitong mga pulis na inatasang umescort dito sa convoy ng dating Pangulo, nakikita nating gagamitin ito yung kalsada patungo sa direksyon ng EDSA. Kaya yung mga tao, yung pawang mga nakaputi ito, sinasabing mga taga-suporta ng dating Pangulo ay nagsisigawan, nagtitilian nung makita ng kumikilos itong convoy ng dating Pangulo. Sa mga sandaling ito, kumpara doon sa bilang ng mga sasakyan na umescort kanina, ganoon pa rin. Merong nakabuntot na ambulansya ng Philippine National Police, yung Southern Police District at itong Police Security and Protection Group na division ng PNP ang siya pa rin nangunguna dito sa convoy na nangangalaga nitong seguridad ng convoy patungo sa Quezon City. Merong mga riot police tayong nakita dito sa perimeter at kumikilos na yung convoy Karahawi. Palabas ito ng EDSA. Nasa kahabaan tayo ngayon ng FB Harrison. Maya tumitigil yung convoy, bagaman at meron itong mga motorcycle escort sa nguso nitong mga sasakyan, ay tumitigil dahil humaharang itong mga taga-suporta ng dating Pangulo at sa ipinakikita nilang sa mga ipinakikita dito sa barikada kung saan sila nakapwesto, ipinakikita nila yung kanilang suporta. Itinataas nila yung mga placards na mayroong katulad na lamang nitong isa ay "We love PGMA, Justice for PGMA." Yan ang mga nakasulat. At kumikilos tayo ngayon dito sa FB Harrison. Palabas tayo ng EDSA. Kanina noong on the way tayo dito sa area, yung area ng EDSA Pasay Rotonda, yung southbound, ito yung patungo ng Ross Boulevard, kung manggagaling ka sa direksyon ng Caloocan, ay maluwag. Hindi tayo nagkaroon ng problema dyan sa ating biyahe. Yung pabalik, yung southbound, yan ang mabigat. Hindi natin ngayon malaman kung dadaan ito kung kakanan ito patungo sa Rojas Boulevard at magro-road 10 ulit gaya ng dinaanan kanina, lalabas ng Caloocan at lalabas muli ng EDSA. Pero sa mga sandali kita, hindi pa lumalabas yung convoy sa EDSA, hindi pa natin malaman kung saan direksyon ang tatahakin nitong convoy. Nakasunod na yung mga sasakyan ng mga kagawad ng media at napakarami, Karahawi, nitong mga taga-suporta kaliwat kanan. Yung dating 3 lanes, yung kalsada na nadadaanan sana ng 4 na sasakyan ay 1 lane na lamang ito dahil sa kapal ng barikada ng forma nitong mga taga-suporta ng dating Pangulong Arroyo. Para mabanggit ko lamang, yung convoy simula kanina ay hindi gumagamit ng sirena. Bukas ang mga blinkers, yung mga top lights, ito yung mga ilaw sa bubungan ng mobile, pero wala tayong narinig na sirena. Maging yung motorcycle unit ay hindi rin gumagamit ng sirena. Kanina, Karahawi, nagtagal lang higit kalahating oras yung biyahe. Obserbahan natin ngayon kung ano ang magiging takbo nito. Kung abutin ba ng isa o kulang isang oras bago muli makarating dyan sa Veterans Memorial Medical Center. Kumanan na Karahawi, yung lead vehicle, yung sasakyan ng Regional Public Safety Battalion dito sa EDSA. Patungo kami ngayon sa direksyon ng Rojas Boulevard. Malalaman natin dito kung mag-U-turn ba ito, kung EDSA ba ang direksyon tatahakin o yung daan pa rin kanina. Nakatigil lahat ng mga sasakyan, yung mga nanggagaling ng monumento, yung mga nanggagaling dito sa Baclaran, nag-U-turn na
Kayuyutan lamang namin dito sa harapan ng Heritage Hotel. At mukhang sa EDSA na dadaan ito. Hindi na dadaan sa Ross Boulevard at sa Road 10 kung saan siya dumaan kanina. Mabigat ang daloy ng trapiko dito sa EDSA southbound kanina. Pero dahil sa tulong siguro nitong mga motorcycle unit ay hahawiin nila yung mga sasakyang nakapila dahil mabigat nga ang daloy ng trapiko sa mga oras na ito. Titignan natin muli, gaya ng ating nabanggit kanina, kung ilang minuto ang biyaheng itatagal nitong convoy ng dating Pangulo. Dalawang coaster ang nakikita ko pa rin, Cara, Howie. Magkasunod ito at sa magkabilang gilid, kaliwat kanan, mayroong nakabantay na back-to-back vehicle. Ito yung sasakyan ng PSPG, yung Police Security and Protection Group, at ng Regional Public Safety Battalion. Mga naka-full battle gear ito, Cara, Howie. At punong-puno yung kanilang mga sasakyan sa bawat pick-up na nakapaligid dito sa coaster kung saan sinasabing nakasakay ang dating Pangulong Arroyo. Sa bilang ko ay 12 pulis bawat pick-up ang nakasakay dito. Yung ambulansya ay nakabuntot. At gaya ng ating napanggit kanina, hindi pinapapasok itong mga marked vehicle ng mga kagawad ng media. Nakatigil na sa EDSA Pasay Rotonda tayo ngayon. Okay, Emil. Nakakanto ngayon ng trapiko. Itong mga pulis, hindi MMDA Karang umahawak ng pag-moderate ng daloy ng mga sasakyan, kundi mga pulis na, yung mga motorcycle unit ng local police ng Pasay para mabigyan daan at mabigyang prioridad. Itong pagdalaw ng convoy ng dating Pangulong Arroyo. Nasa area na tayo ngayon ng tramo. Okay, at, Emil, babalikan. Sa ating pwesto, wala akong nakikitang pagsisikip sa daloy ng trapiko from here patungo dyan sa direksyon ng Magallanes. Maluwag ang daloy ng mga sasakyan. Okay, at, Emil, babalikan ka namin mamaya sa iyong ulat kapag nakarating na ng VMMC ang dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Yan po si Emil Sumangil na nasa convoy po, nakasunod po sa convoy ng dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo.